Magandang araw mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin ang confidential fund at intelligence ni Vice President Sara. Kung saan mga kababayan po natin, gigil na gigil nga yung mga miyembro nitong House of Representatives, of course, itong Committee on Justice, kung saan talagang gusto nilang mapa-impeach agad itong si Vice President Sara. Ngunit, wala naman silang alam, lalong-lalo na sa paraan ng pag-audit nitong confidential and intelligence fund dahil hindi naman nila nasubukang magtrabaho or gumamit ng confidential at intelligence fund. Ang nakakalam dyan, syempre, yung may mga background o yung mga dating miyembro ng sundalo at pulis, lalong-lalo na po yung mga opiser. At ito yung maganda. Dahil dito po sa ating pag-uusapan, makikita natin mga miyembro po ng dating pulis, sundalo, and of course, mga ekonomista and ang isang kilalang political analysis na si Miss Malotikia. Yan po yung ating bibigyan ng reaction, mga kababayan natin. And syempre, sama na rin po natin itong usapin po ng pagpapabukas ng bangko ni Vice President Sara. Dahil nagsalita din ang isang bank manager na hindi pala pwede basta-basta buksan yan. Kung sila ay nasa Committee on Justice, hindi pala pwede buksan yan. Otherwise, mayroong proper impeachment trial. Saan? Senado. Huwag na natin patagalin, mga kababayan po natin. Baka mapanis pa. Simulan natin. Ang Kongreso, ang House of Representatives, hindi ba nila naiintindihan yung inyong mga proseso sa intelligence? Bakit pa ilang beses sinasabi na kailangang malaman sino si Grace Piatos? Gusto nilang malaman, pati ba handler, pag reveal mo si Grace Piatos, pati handler, mapapareveal sa kanila? Ayun na nga, yun yung mga ganon. Kasi maaring yung iba doon, alam din nila ng mga ibang congressman, hindi naman sila mga bobo eh. Yung iba naman, talagang naib, hindi nila alam talaga. No? Pero karamihan sa kanila, alam din nila yon. So yung paghahanap sa PSA ng mga pangalan na ito, Yung paghahanap na yun propaganda, optics, optics. Propaganda optics. Pabor ako dito sa sinasabi ni Sir, no? Na hindi naman sila bobo. Actually, matalino sila. Pero nagiging bobo dahil sa mali-malitang pera. Iyon lang yung rason. Mahirap nang sabihin, no? Baka sabihin, ini-speculate natin. Pero hindi na dapat yun eh. Tsaka may audit system naman. Unqualified nga yung ano ng COA. Wala sir na audit na negative talaga when it comes to confidential and intelligence fund. Usually yan pumapasa. Usually, basta in compliance ka doon sa mga requirements. And the requirements, kung titignan mo, talagang properly accounted. Yun ang importante rin eh. Kagaya sa ano. And even hindi confidential fund, kahit ano lang na budget, pagka ginamit mo yon, kailangan mo ng kung paano mong ano. Liquidation. Oo, ma-liquidate. Iba yung na-obligate, iba yung na-liquidate. Yun pa ang problema ng iba eh. Hindi nila na-distinguish yun. Yung nangyari nung 11 days, yun ang liquidation process yun. Kaya siguro mabilis. No? Pero earlier on, dahil nakaprograma na yan, August anticipate na, nagawa na yun. Na-obligate na. Kumbaga, encumbered na siya, nakatutok na siya, allocated na siya. Isa ko pang tanong, dapat ba cash ang binibigay? Ma'am, yun ano, pagdating po kasi sa ganyang operations, siyempre ang iniiwasan po natin yung tinatawag natin na yung mga document traces, backtracking. So, marami pong transaction on the ground. Usually po, talagang cash basis yan. Ayan, sa mga gagong mga miyembro ng House of Representatives, pakinggan nyo po ito. Sila mismo ay gumagamit ng confidential and intelligence fund para makakuha ng mga pasikreto, mga pailalim na impormasyon galing mismo sa ilang miyembro ng grupo kung saan gusto nila makakuha ng impormasyon. For example, kasi gigil na gigil po dito mga komunista, mga naka-align sa mga kaliwang grupo. Yung information, malinaw naman kung titingnan po natin, para po sa kanila. Sino ba yung gigil na makilala si Mary Chris Piatos, si Persingiwe, si Jokno, Kabataan Partiles, Gabriela Partiles, Act Teachers Partiles, Bayan Mona. Tingnan nyo nga, Reza Ontiveros, Tilima. Tingnan nyo, kung sino yung mga grupo na kanilang sinusuportahan. Saan sila naka-align? Di ba? So, yun din yung mga nagbigay ng impormasyon. Kaya gustong-gusto nila makilala kasi nga, nadurog sila dyan.
Maturog sila, mga kababayan. Parang hindi po na-trace yan. Security. Lalo na po security Oo. nung mga ating mga informants. So, security nung nagbigay ng cash at security nung tumanggap. Hmm. Interesting yan, ha? Hindi ma'am kasi ano yun eh. Kumbaga, syempre po proteksyonan mo rin yung informant mo eh. Oo. Tama. Sa akin nga po yung experience ko when I was once a chief of police dun sa Bicol. I had informants who were former yung tinatawag na RR, mga rebel returnees. So ito pong mga tao na to, syempre tinutulungan niyo po yan and you cannot give them yung merong documentation man kasi makikita at malalaman eh kung sila tumutulong sa iyo hindi. So mostly po on transactions talaga diyan on the ground is talagang cash basis po yan. Okay. So, Ayan po, mga kababayan natin na malinaw. Pag ganyang usapin, talagang cash ang kinakailangan. At dito po minsan, sinasabi nga na kailangan gumamit ng mga aliases para hindi matiktikan kung sino itong informant. Hindi makikilala kung sino ang informant. At yan din mismo ang iniiwasan ng mga handler. Okay, punta tayo dito sa bank account ni VP Sara. Kasi ang gusto nilang malaman, mga kabayan po natin, yung mga naging transaksyon ni Vice President Sara. Okay lang sana kung saan naging Vice President si VP Sara. Pero ang gustong buksan, lalong-lalo na po itong si Redo nagigil, ay simula nung naging mayor pa lang si Vice President Sara. Which is hindi na nga po yun cover dito po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ito yung malupit ngayon. Hindi pala basta-basta mabuksan ang bank account ng isang tao. Otherwise, ito po ay nasa proper impeachment trial. And House of Representative ay hindi po proper ang impeachment trial dyan. Trial, there's no reason to disclose the bank account. if the House Committee on Justice gives you a subpoena, you as a bank manager, will Without that... the impeachment, without the just the House. yes, the bank officer will be criminally liable under the law. Yan ha. Pwede pala makasuhan ang isang bank manager kung sakaling sundin niya ang utos ng House of Representative. Kaya marami pa ditong madidiscover tayo na kapalpakan na kung sa totoo lang, gawa-gawa lang ng taga House of Representative yung mga rules na yan. Pero itong mga veterano na mga abogado, mahirap nilang maloko niyan. Patingnan mo ngayon, dahil nakita na nga po ni Atty. Torion na talagang may pagkagago po dito, niloloko po ang taong bayan. Anong ginawa ng kampo ni Atty. Torion? Atty. Vic Rodriguez, inakyat na ngayon sa Supreme Court. As maganda yan. Dahil ang magdetermine kung mali or illegal or tama yung ginagawa ng House of Representative dito po sa impeachment ni Vice President Sara, yung kataas-taas ang hukom natin. Sila yung nakakaalam. And tandaan natin noong 19th Congress, naglabas sila ng desisyon na illegal itong impeachment process laban kay Vice President Sara. So, malalaman natin yan. Tingnan natin mga kababayan natin kung gaano po sila sinasabi nilang sila yung masusunod, walang pwedeng umayaw sa kanilang kagustuhan, pwede daw nila ipakontempt itong mga hindi susunod sa kanila. Tingnan natin kung ipapakontempt nila yung mga bank manager at yung hindi sisipot. Tingnan natin kung si VP Sara ay ipapasampina nila. Di ba? Sobra na kasi sila Actually, alam naman po ng sambayan ng Pilipino na wala talagang ebidensya. Itong mga miyembro ng Committee on Justice, yung mga complainant, wala naman talaga silang ebidensya. Ang ginagawa lang nila is talagang pangingisda. Fishing expedition ang ginagawa nilang impeachment trial laban po sa ating Vice Presidente. At ang pinag-uusapan nga, sabi ko nga sa inyo mga kabayan po natin, is confidential fund. Kaya ang tanong ng mga dating opisyal ng Armed Forces at Philippine National Police, bakit hindi nila iniimbestigahan? Kung confidential fund lang naman, yung 4.5 billion ni Bongbong. So, pakinggan natin sila, sir. Intelligence pa nga ni Bongbong. BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na ano ang nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito. Ang problema, ang nangyayari is ang tinututukan nila is yung politika, yung like for example, itong impeachment and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So yun ang problema.
Question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence Oo. operations yon, yung pondo na yon? Kasi So, sir, yun ang noong... question mark. Yun ang dapat na ina-account. Oo. Yun ang dapat ino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Oo, sayang. Sa intelligence po kasi, meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict Yes. or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Ma'am Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators Iyan po yung mga tinitignan sa intelligence operation. Tinitignan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan nito? Kasi scenario planning na correct, dapat. ma'am. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan tayo ngayon, nakahang tayo ngayon. Nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa ng, di ba, gera. So bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Totoo naman, mga kababayan natin, di ba? Sinasabi nga ng isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas na alay tayo ng Amerika. O bakit di tayo nakakuha ng intelligence report patungkol sa gera na mangyayari po sa Middle East. And yan ang rason ngayon kung bakit hanggang ngayon nagsasuffer pa rin po ang Pilipinas sa sobrang mahal ng crude at gasolina sa ating bansa. And kagaya sa sinasabi natin mga kabayan, ang pinag-uusapan pa sa impeachment ni Vice President Sara ay ang kanyang salin na sinasabi na lumupo daw, umabot daw ng 88 billion ang salin ni Vice President Sara. Ilang dekada yan na pinagtrabahuan at ni Vice President Sara at ang kanyang asawa. Kaya umabot po ng 88 million ang kanyang salin. Ang tanong mga kababayan po natin, ang salin ni VP Sara is 88 million. Yung kay Boying Rimulya is 441.7 million. Wala pa sa kalahati, wala pa sa 1/4. O bakit ito ay hindi kini-question? Kasi kung gusto natin ki-questionin lahat ng mga lumobo na salin, yung kay Martin Romualdez billion ang nilobo, kay Bongbong Marcos billion ang nilobo, kay Boying Rimulya, tingnan mo, ilang milyon ang lumobo. Bakit? Nakatutok sila lahat. Kay BP Sara na 88 million lang sa loob ng 2 dekada. O kay Boying nga dapat isama yan sa mga iimbestigahan. Lahat ng mga tumaas ang kanilang salin, dapat iimbestigahan. Huwag puro kay Vice President Sara. Kasi kung nakatutok lang po sila, literally mga kababayan natin, kay Vice President Sara, malinaw po na talagang ang purpose, gusto nila matanggal si Sara para hindi na makatakbo sa susunod na eleksyon. Yan ang kanilang purpose. Kasi takot po sila na kahit magsama-sama ang lahat ng mga gagong ito, hindi nila kaya na talunin si Sara Duterte. Kaya yung mga Pilipino dapat maninindigan na. Huwag tayo dapat papayag na sila yung pipili sa leader na gusto nilang paupuin. Paano pa? Ano pa yung purpose na tayo po ay naging democratic country? No? Na pwede tayong pumili kung sinong gusto nating piliin. Kung sino yung pinapaniwalaan po natin na kaya tayong ipaglaban, hindi lang po sa loob ng ating bansa, kundi pati na rin po sa mga dayuhan na gustong manakop at manakot sa atin. Di ba? Ang lalaki ng mga tinubo nila, laki ng mga lumubo yung kanilang mga salin. Tapos nakatuto kay Vice President Sara. Again, confidential fund, Bongbong Marcos is mahigit 4 billion. Wala pang kalahati yan, wala pang 1/4 yung kay Vice President Sara. Di po ba? And sabi ko nga sa inyo, marami tayong pag-uusapan at hindi natin pwede palagpasin din itong ICI na ito. Binatikos po ni Representative Leandro Libeste si Bongbong Marcos dahil dito sa pagsara ng ICI. Ngayon pinipressure po ni Congressman Leandro Libeste itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Bakit hindi pa nilalabas ang report ng ICI? Samantala, magsasara na nga. Di po ba? Ano ba yung purpose ng ICI na binuo ni Bongbong Marcos? Para tumulong imbestigahan yung mga involved mastermind at dapat makulong sa skandalo ng flood control project. Pero bakit nagsara yung ICI? Alam nyo naman siguro, yung unang-una kung bakit nagsara ang ICI. Dahil ayaw nga ng mga komisyoner na sila ay magamit
ng mga instrumento para pagtakpan ang sinasabing corruption sa gobyerno ni Marcos Jr. At sinasabing involved nga po itong si Bongbong Marcos. Siyempre, yung isa at talagang kitang-kita yung kanyang involvement ay si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. Pero sabi nga ni Congressman Leviste, okay, nagsara na yung ICI, bakit hindi pa pinapalabas kung ano man yung final report nila sa flood control project? Kasi ang sinasabi ng kalyado ni Bongbong Marcos, napakalaki po yung pakinabang ng ICI. Dito po nalaman kung sino mga korap. Dito nakita ng ICI kung sinong dapat i-recommend na kasuhan. So bakit ngayon hindi pa nilalabas? Anong ibig sabihin yan? Hinihilot pa ni Boying Remulla. Kasi ang report ng ICI actually, mga kababayan natin, ay na-turnover na kay Boying Remulla. So si Boying Remulla na ngayon yung may hawak ng report ng ICI. So bakit hindi nyo nilalabas? Dapat after nitong closure ng ICI, which is March 31, so kahapon, dapat before sila mag-close, ilabas na nila kung ano yung kanilang report. Isa sa publiko na nila. Kasi hanggat hindi nila ito nilalabas, tinatago nila, ibig sabihin, may mga anomalya na gusto nila burahin. Oh. Dito kaya sa report na nabuo ng ICI, meron silang pasikretong report na talagang nagtuturo directly kay Bongbong Marcos na involved. Malay natin, no? Yan po ay katanungan natin. At ganyan ang sinasabi po ni Congressman Toby Chanco. Walang makukulong hanggat nandyan sila. At ang pwedeng magpapakulong lang si VP Sara Duterte. Kaya mantakin mo, ang kaalyado mismo ni Bongbong Marcos, itong si Toby Chanco. Pero sinasabi na hindi talaga makukulong. Totoo naman. Kasi pinsan mo, anak mo, ipapakulong mo kaya, di ba? At kaalyado mo na nagbibigay ng protection sa ipapakulong mo kaya. Kaya, totoo yan, mga kababayan po natin. Kailangan natin may upo si VP Sara kung gusto talaga natin na managot yung mga magnanakaw. Actually, ang hirap na kaisipin, mga kababayan natin Naaabot pa tayo ng 2028. Ilang taon pa tayong magtitiis sa pamumuno ni Bongbong Marcos na walang iniisip kung paano niya daw protektahan ang kanyang ligasiya. Hindi iniisip yung kapakanan ng taong bayan. Mantakin mo, naglabas ng report ang Pure Gold at ibang companies pa na ang laki ng kanilang kinita. Crisis pa yan Pero ang mga ordinaryong Pilipino, wala na, hindi nga maka-savings dahil sa sobrang hirap ng bilihin yan. And tandaan din natin, mga kababayan, bago pa nagkaroon ng giyera sa gitnang silangan, talagang tumataas na yung gasolina, krudo, pagkain, at yung piso ay humihina na. So lalong humina, lalong bumagsak nung nagkaroon ng krisis. Kaya ang sinasabi nilang hindi dapat sisihin si Bongbong Marcos, hindi, siya yung dapat sisihin. Kasi siya po yung kapitan, siya po yung piloto, siya po yung nagtitimon kung anong klaseng ekonomiya mayroon tayo ngayon. And patunay lang na dahil lugmok tayo, sira yung ekonomiya natin, walang nag-invest, ibig sabihin, ang nagtitimon ang may problema. Sino? Si Bongbong Marcos ang problema natin, mga kababayan.